Nung mga araw na iyon, muling nagkatipo ng mga tao. Naubos nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. Sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko naman na gutom, baka mahilo sila sa daan. Galing pa naman sa malalayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at binigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang iilang maliit na isda. Muli siya nagpasalamat sa Diyos at inutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pirapirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus sa mga tao. Saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa at gusto ko pong batiin ang mga mag-irog sa inyo. Gusto ko pong batiin ang mga may asawa sa inyo ng Happy Valentine's Day. Pero para naman po sa mga single sa inyo na kamukha ko, ngayong araw po gusto ko kayong batiin. Happy Independence Day. Ano po ang dasal niyo ngayong Valentine's Day? Yung magka-jowa na? Yung iba sa inyo? Yung tumino na ang asawa niyo? O baka naman pinagdarasal ng iba sa inyo ang gumaling na sa sakit ang kanilang minamahal? What is your prayer this Valentine's Day? This Heart's Day? Ang tanong, tungkol saan ba talaga ang Valentine's? What is Valentine's really about? Valentine's is not only about romance, but it is really about compassion. Amen? Ang kilig, maglalaho din yan, mawawala din yan. Nasabi ko nga sa mga mag-asawa, pagkatapos ng honeymoon, yung kuryente, magba-brown out na. Minsan wala ka nang nararamdaman. Di po ba? Pero ang malasakit, yan po nananatili, nagtatagal at nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Di po ba? Di pa pansinin niyo po kapag ikaw ay nasa daan, may nakita kang tao, nadapa, nahulog sa kanal o kaya nabangga. Di ba maaawa ka? Hihintuan mo siya? Tutulungan mo siya? Yan ang ibig sabihin ng malasakit. Malasakit, ibig sabihin nasasaktan ka para sa iba. Di po ba? Kahit na hindi ikaw ang nahihirapan, para bang ikaw ang dumadaan sa hirap na pinagdadaanan nila. Malasakit din ang pinakita ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating nabasang Ebanghelyo. Jesus said, "My heart is moved with pity for this crowd." Hindi mo na po nagtanong ang ating Panginoong Hesukristo na, karapat-dapat ba ang mga taong ito na pakainin ko? Hindi po niya tinanong kung may pambayad ba sila, kung bibigyan niya ng pagkain ang bawat isa sa kanila. Sabi ng mabuting balita, naawa siya. The Lord noticed their hunger. Mga kapatid, ito ang tunay na pagmamahal. Love notices. Love cares. Hindi lang po, I love you. Pero pag tunay kang nagmamahal, sinasabi mo, I help you. Amen? Para sa mga nawawalan po ng gana sa inyo sa pagmamahal, 3 bagay po ang gusto kong tandaan ninyo. Ang inspirasyon po galing sa ating ebanghelyo. The first one is,
Love is compassion. It is not only emotion. Ang pag-ibig, hindi lang kilig. Hindi lang po tungkol sa pagbibigay ng bulaklak ang pag-ibig. Hindi lang po tungkol sa pagbibigay ng chocolate o pakikipag-date ang pagmamahal. Madali lang po magsabi ng I love you. Ang mas mahirap ay sinasabi mong I will sacrifice for you. Amen? Remember this. Real love is not measured on how much you feel. But real love is seen on how much you are willing to give. Palagi ko po sinasabi ito, hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman na tuwa at saya sa iyong puso ay hindi ka na nagmamahal. Kahit na wala kang nararamdaman, pero sige pa rin, binibigay mong iyong sarili, nagbabahagi ka, nagsasakripisyo ka, nagtsatsaga ka. Kapatid, nagmamahal ka pa. Tignan niyo po si Jesus. Pagod na siya, pero nagpakain pa rin siya. Magandang itanong po ito, kapag inconvenient na sa iyo, kapag hindi na madali para sa iyo, magmamahal ka pa rin ba? Kapag hirap ka na, magbibigay ka pa rin ba? Kapag may grabe kang problema, magiging mabait ka pa rin ba? May napanood po akong isang video tungkol po sa isang misis. Nakatira po sa Amerika. Tinutulungan po niya araw-araw yung asawa po niyang na-stroke. Dinocument po nitong babae yung journey nila, yung paglalakbay nila. Umpisa nung na-stroke yung kanyang mister, nandun sila sa hospital, siya pong naghihilamos, siya pong nagpapakain, siya pong nagbabantay sa kanyang mister. Hanggang nung nagte-therapy na po yung kanyang mister, hindi po niya iniiwanan. Sinasamahan po niya sa gym. Ginagabayan niya, hinahawakan po niya para hindi mahulog yung kanyang mister. Di po ba napakahirap na nag-aalaga ng may sakit? Pero makikita mo yung pagmamahal ng babae, ng misis, doon sa kanyang mister. Kaya parang nainggit ako eh. Sabi ko, sana all. Yun yung mas nakakakilig, hindi po ba? Yung isang taong nagmamahal, hindi sumusuko sa kanyang minamahal. Kapatid, kapag hindi ka iniiwan na nagmamahal sa iyo, tunay siyang nagmamahal. Anuhin mo yung gwapo nga, sexy nga, maganda nga. Wala naman pakialam sa'yo. Ang pakialam lang niya, yung nagpapaganda, nagpapapogi. Kapatid, tandaan niyo po, love is a decision. Love is an action. It is not just an emotion. But second, remember also, love shares what little it has. Sabi po sa ating ebanghelyo, pitong tinapay lang daw yung hawak-hawak dala-dala na mga alagad. Napakakaunti para sa libu-libong mga tao. Pero alam niyo po kung ano talaga yung pinakamilagro. The miracle began when they offered the little that they had. And look at the Lord 2 times. When He received the little food, the little bread, the few fish, Jesus, thank God. Jesus was so grateful. Mga kapatid, akala natin, kailangan marami tayong ibigay kapag tayo nagmamahal. Pero hindi po totoo yan. Hindi mo kailangan maging mayaman para magmahal ka. Sa pagmamahal, sapat na magbigay ka ng iyong oras, ng iyong pakikinig, ng iyong presensya, ng iyong yakap, lalong-lalo na ng iyong pagpapatawad. Hindi lang naman po pera, hindi lang naman po gamit, hindi lang naman po kayamanan ang dapat nating ibigay pag tayo'y nagmamahal. You can give spiritual things. More importantly, please always give your forgiveness. Kasi hindi natin maiiwasan yung minamahal natin, sasaktan tayo. Di po ba? Masasabi mo, tunay kang nagmamahal kapag palagi kang nagpapatawad. Amen? Do not forget, little things done with great love become miracles. Ulitin ko po yon. Little things done with great love become miracles. Meron pong isang misis na every week, binibigyan po niya ng bulaklak yung kanyang mister. Nagtatanong itong mister. Sabi niya, honey, bakit mo naman ako binibigyan ng bulaklak bawat linggo?
Di ba dapat ako magbigay ng bulaklak sa'yo? Alam niyo po, sabi ng misis, alam mo, mas maganda na makatanggap ka ng bulaklak habang buhay ka kaysa pag nasa kabaong ka na. O nga naman po, no? Hindi niyo po na-realize yun. Bakit kung kailan patay na yung tao doon mo bibigyan ng bulaklak? Di ba mas maganda habang nakikita niya, habang naaamoy niya, doon mo bigyan ng bulaklak. At hindi lang naman po yung mga babae, dapat ang bigyan ng bulaklak. Kahit ang lalaki, pwede niya pong bigyan ng bulaklak kasi ano po ang simbolo ng bulaklak? Kagandahan. Pag binigyan mo ng bulaklak ang tao, sinasabi mo, mabango ang kanyang pagkatao, mabuti at maganda ang kanyang pinagkakaloob. Mga kapatid, huwag nating hintayin na mawala ang tao. Bago mo ibigay, ipakitang pagmamahal mo sa kanya. Express your love while they are still alive. Amen? Third and last, love always trusts God's abundance. Inisip po ng mga disipulo, paano kaya natin papakainin ang sobrang daming mga tao? Di ba? Parang tayo lang yan. Palagi tayo nag-aalala, palagi tayo nagrereklamo. Sinasabi natin, Lord, kulang ang pera ko. Lord, kulang ang lakas ko. Lord, kulang ang pasensya ko. Pero tandaan niyo po, where love is given, God provides. Basta't magbigay ka, nakikita yan ng Diyos. At ang Diyos, binabasbasan niya yung mga mababait, yung mga mabubuti, yung mga mapagbigay. Di po ba? Ang problema kasi minsan sa atin, di naman po yung kakulangan eh. Ang problema madalas sa atin ay katakawan. Amen? For someone who is greedy, more is not enough. Tandaan niyo po yan. Pag ang tao ganid, pag ang tao matakaw, pag ang tao makasarili, kahit na sobra-sobra na, hindi pa rin sapat para sa kanya. But love begins when selfishness ends. Amen? A simple acronym for today. Valentine's Day. Remember the word love. Spell love, L-O-V-E. May ibig po sabihin yan. L, listen before reacting. O, offer yourself, not just gifts. V, value people, not things. E, empathize, feel others. Simple lang po, no? Pero makabuluhan. Nakakapagbanal ng ating kaluluwa yan. Meron pa pong isang kwento tungkol sa isang matandang mag-asawa. 50 years na po silang kasal. Tinanong po sila ng kanilang mga apo, paano po sila nagtagal sa kanilang buhay pag-aasawa, sa kanilang pagmamahalan? Sumagot po itong lola, sabi niya, kasi nabuhay kami sa isang henerasyon na kapag nasisira ang isang bagay, hindi namin tinatapon ito. Yun yung henerasyon namin eh. Kapag nasira ang isang bagay, aayusin namin. At kahit na hindi na gumagana, papahalagan namin, itatago namin. O nga naman po, no? Ngayon, konting problema lang. Break agad, hiwalay agad, suko agad. Pero ang tunay na pagmamahal, it stays. When it's hard, it forgives. When it hurts, it hopes even in darkness. This is how Jesus loved. Mga kapatid, ngayon pong Valentine's, tandaan niyo po, you do not need money in order to love. You do not need a lot of things in order to love. You just need a big heart. Baka sinasabi ng ating Panginoon sa atin, tumulong ka, pakainin mong iba, busugin mo ang iba, love them, forgive them, please notice them. At kapag ginawa natin yan, makikita mo, maraming nahihirapan ang matutulungan, maraming gutom ang mabubusog, hindi lang po sa tinapay, kundi dahil tayo'y nagmahal ng tunay. Kaya sa inyo pong lahat, Happy Hearts Day. Huwag po kayong sanang magsawa na magbigay. Huwag lang po kayong magfo-focus doon sa kilig. Hari nawa, magmahal tayo kamukha ni Jesus. Parang ating buhay ay mapuno ng tuwa, kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa araw po ng mga puso, do not forget the word love. L-O-V-E. Na pong ibig sabihin? L, listen before reacting. Because listening
is loving. Amen? O, offer yourself. Do not only give gifts. Hindi po lahat na nagbibigay ay nagmamahal. Di po ba? Kayo po mga magulang, para tumigil lang yung mga anak nyo sa kakaiyak, binibigyan nyo ng cellphone. Binibigyan nyo ng iPad. Di po ba? Pero yan po ba'y pagmamahal? Di ba hindi? Ayaw mo lang na alagaan. Gusto mo tumahimik, nagbibigay ka. So, true love, O is offering yourself. Not only gifts, not only things. Letter V, value people, not only things. Pag ang tao nagkasala, patawarin mo. Dahil ang tao pag nawala, hindi mo na mapapalitan yan. Di po ba? Yung pera pag nawala, pwede pang bumalik yan. Pero ang tao pag nawala, pag namatay, kahit na anong gawin mo pag-iyak, hindi mo na maibabalik yan. Di po ba? Value people. Letter E is empathize. That is what compassion means. Yung sakit na nararamdaman nila, sana maramdaman mo para gumalaw ka, para tumulong ka, para maawa ka, para may gawin kang mabuti para sa kanila. Love. Simple lang po. Pero makabuluhan. Simple lang po. Pero nakakatulong yan. Sana po kayo'y maging muka ng pagmamahal ng Diyos. Bawasan na natin yung hatred, yung galit. Marami na pong nagigera sa mundo. Di po ba? Kung makakatulong ka, mabawasan ang gera ng mundo. Kung makakatulong ka, bawasan yung away. Aba, malaking bagay na yan. Tayong magiging instrumento ng kapayapaan at ng pagpapala ng Diyos dito sa mundo. Sumayin niyo ang Panginoon.